Kulong na yan! Kulong na yan! Kulong na yan! Kulong na yan! Okay, maraming salamat po. Sa gobyernong ito, hanggat nariyan ang mga magnanakaw na politikong yan, ay hindi magiginhawa ang bansang Pilipinas. Subalit patuloy tayong pahihirapan ng kapwa nating Pilipino ng bayan. Sila ang salot at anay sa lipunang ito na patuloy sinisira ang bansang Pilipinas sapagkat hindi natin nakikita ang kanilang pagmamahal at tunay na malasakit sa kapwa Pilipino. Sapagkat nung sila'y tumatakbo, ang kanilang pangako, ang kanilang boss ay ang mga ordinaryong Pilipino. Pero nung sila'y nakaupo, wala na silang pakialam sa ordinaryong Pilipino na patuloy na naghihirap dahil sa mga pagnanakaw na mga walang iyang mga politiko. Kaya nananawagan po kami, kaysa sa unahin po ninyo kami na bantayan, unahin po muna ninyong dakpin ang mga magnanakaw na politiko at pagbayarin sa taong bayan. Huwag po natin bigyan sila ng pagkakataon na makaalis sa bansa natin at makalaya lamang na parang walang nangyari sa ating administrasyong ito. Sapagkat kung hindi mangyayari yun, parang pinapanindigan lamang natin ng kasabihan na ang hustisya ay para lamang sa mayaman. Ang kailangan natin ngayon, kahit gaano pa kayaman ang politikong yan, ay damputin ninyo sapagkat isang patunay na sila'y nagkasala sa taong bayan. Sana sa pagtipon-tipon namin ngayong gabi, Ginoong Browner, ay pakinggan mo ang boses at panawagan ng mga ordinaryong Pilipino. Hindi namin kailangan magmakaawa sapagkat itong laban na to ay laban na mga susunod na henerasyon para sa kinabukasan ng mga kabataan na ninanakaw na mga walang hiyang politiko sa kasalukuyan. Panahon na upang tayo'y magkaisa. Pumunta kayo dito, iparinig ninyo ang nararamdaman ninyong hirap at galit sa mga politiko na mga magnanakaw. Makiisa po kayo, sama-sama tayo, harapin natin to bilang isang Pilipino. Yun lamang po at mag-uumpisa tayo. Galit na galit at nag-uumapaw sa sama na ng loob ang mga Pilipino dahil sa korupsyon na inyong pinaramdam sa amin. Tama po ba? Kaya dapat managot kung sino ang dapat managot. Kulong na yan! Kulong na yan! Mga kurakot! Kulong na yan! Mga kurakot! Kulong na yan! Mga kurakot! Ayan! Yan po! Dapat pagtatanggalin yung lahat ng matatagal na ng mga empleyado dyan sa gobyerno. Dahil sa kanila nagsisimula yung pagtuturo ng mga tiwali sa gobyerno. So, nung nasa DAR naman kami, unang-una rin ako tinanggal nung minura ni Tatay Digong, etong bangag na presidente natin. Ang unang-unang tinanggal, alam ko po, ang Davao Regional Director. Tapos, isunod na yung mga Duterte na mga nakapwesto.
Ano ba ang ginagawa ko sa DAR? Wala. I mean, halos sa buong buhay ko, binolunteer ko para lang sa mga magsasaka. Kung natatandaan nyo po, nung pandemic, kami ang nanguna doon sa buhay sa gulay. Walang nakakalabas. Kami po, lahat ng community sa Metro Manila, pinadala natin yan ng pagkain, pinadala natin yan ng mga gulay o kung ano man yung mga kailangan ng mga community. Nagbo-volunteer po tayo kahit wala naman po tayo. Sabi nila, pag nasa gobyerno ka, lalo na director po ako, mayayayaman ka. Eh nung isang araw lang po, naputulan ako ng Meralco. Buti pa yung Meralco, hindi namin mapakiusapan. Pero itong mga tiwaling mga buhaya sa gobyerno, ang kakapal ng mukha hanggang ngayon. Kahit kitang-kita na sa dilim yung kanilang mga ginagawa, nandiyan pa rin. Sa akin po, tama na, sobra na. Kung sinasabi nung unang people power, tama na, sobra na, palitan na. Ito hindi lang palitan, no? Dapat ikulong. Ito na po yung Ito, nakikita na natin yung pinaka worst na nangyayari sa bansa natin, sa Pilipinas. Hindi na maganda. Sobra na, palitan na. Pagpapakulungan yan o kinakailangan, bitayin yan. Po mga matitibay na mga direktor na pinili ng BIPSD, tingin ko, tama po na simula pa lang to at magpaparami tayo para sa mga susunod na laban natin dito sa ating bansa. Magmi-meeting kami para pumili ng mga tamang leader, no, sa 2026 sa barangay hanggang sa 2028. Of course, walang duda, BP Sara, no? Simula pa noon hanggang ngayon, titindigan namin ang mga Duterte dahil sila lang, no, ang nakita namin na pamilya na mga namuno sa ating bansa na mayroon talagang tunay na pagbabago. Ay, October 12, sama-sama tayo, October 12, no? Yung detalye, ilalagay na lang namin sa GC. Ako po si Tony Armilla, dating Community Development Officer and Organizer ng mga informal settlers. Bakit pa ako tumayo? Dahil noong una, Idsawan, ang diba natin, ibalik ang yaman ng Pilipinas na ninakaw ni Marcos. Anong nangyari? Mamaya ko na dugtungan. Pangalawa, yung nangyari po noong PDAP issue. Napakulong natin ang mga senador. Ako po yung nagmaskot ng baboy sa EDSA. Pero sayang, nakapanghinayang, hindi po tayo nag-success at hindi napakulong. Ako rin po ang nagmaskot sa mukha ni Bong Revilla, Senador Bong Revilla, para makulong. Pero nagiging malaya. Ito po ang sakit na kanser sa lipunan, pagnanakaw ng bayan. Ito po ang sakit na hindi kaya gamutin kahit sino pang magaling na doktor. Kahit si Dr. Mata, hindi kayang gamutin to dahil wala pa pong prescribed na gamot para itong sakit na cancer sa lipunan. Kaya po, may niluluto na naman na isang rally sa October 12. Katunayan, invited po ako kasi kasama ako. Nandun po kami sa Villa Consuelo, Paris, para mag-participate. Noong sigaw natin ngayon, ibalik ang mga ninakawang pira, malabo pong mangyari yan. Mark my word. Dahil noon sigaw kay Marcos, noong na-appoint, noong nanalo si Cory, nanalo si FBR, nanalo si Irap, nanalo si Gloria, nanalo si Pinoy, nanalo ang ating tatay, Digong. Hindi pa rin naibalik ang nidakaw ng mga Marcos na pira. Nanalo si Bongbong. Anong nangyari? Hustisya po natin. Isa dapat nating baguhin. Dinismiss sa Sandigang Bayan ang kaso ng mga Marcos. Ngayon naman, wala na tayong pag-asa. Kung ito ba ay maibalik pa yung ninakaw na pira, kailangan po natin isang matinong leader. Kami po may panawagan by signature campaign. Ginamit na instrumento ngayon ng administration si Justice Secretary Boying Remilla, ilinagay
sa ombudsman para imbestigahan una ang confidential fund ni Sara. Pipirma po tayo na hindi papuin si Boying Rebilla para dito sa isyong ito kasi delikado po. November 30, mayroon po tayong EDSA Revolutionary Government, tanggalin lahat ang nanungkulan sa ating bansa. Suporta tayo! November 30, Revolutionary Government. Sir, isa lang ako ang magiging question ko. Filipo from Bagong Marino, Diario. Ito po kasi, yung dream ng isang tao natin na si Ninoy Aquino is parang hindi yata natin maabot-abot. That the Filipino is worth dying for. Ngayon, palagi po ang kaakibat ng pagbabago na hinihingi natin ay meron siyang kaakibat na isang salita. Palitan. Bukod po dito, ano po kaya pa ang dapat nating gawin? I think parang hindi po politiko ang kailangan ng ating bansa. If I may be allowed, I would rather say managers ang kailangan natin mag-run ang ating bansa. Pag politiko po, alam na natin eh. Ano po ang And what's the question now? Ang question ko po dito, ano po ang magiging alternative natin na solusyon sa korupsyon sa ating bansa? Okay. I would like to take the floor. I have the microphone. Okay. Tinatanong mo, hindi dapat leader ang dapat mamuno sa ating, kundi manager. Di ba yun ang isang tanong mo? Okay. I'll put it like this. A leader is one that can inspire, can motivate our people. A manager can organize, can direct, and plan for the betterment of the country. Better yet, we have to come up with a leader at the same time a manager. And we see these qualities in Vice President Sara Duterte. So we have to root for VP Sara as the next president of our country. That's my answer to the question. Tanong, question. Sagot. From media. Sabi po, ang gusto ho namin, sectoral representative na galing mismo sa mga sektor. Ang gusto namin mamuno. At agapay po si Vice President Sara. Sectoral representative. Ang gusto namin. Siguro in line with the party list law, pwede natin gawin yan. Okay? Pwede natin amendahan ang party list law. As a former congressman, I know that the Republic Act 7941 is a defective law. It has a noble intention as enshrined in the Constitution, but the implementation was bungled by COMELEC and the Supreme Court. That's why we see billionaires, millionaires as representatives of different bogus sectoral organizations in Congress. So that's the problem. It has to be sector-based in terms of representation. Next question. Thank you, Yes. Doctor. Very good. Thank you, Doctor. Okay, any question? Yes, please. Identify. Quick lang, madali lang kasi marami tayo. Come forward. Ibigay mo na rin ito. Ibigay mo na rin yan. Identify your organization. Sige. Doctor, you're right. You should change the party list system. Hello. Dr. Ranok. Close mo lang. Laksan mo lang. Sige, laksan mo lang. Hello. Yan, okay na. Sir, tanong ko lang po, nag-announce kayo kanina, there will be a rally on Sunday, sa October 12. Now, pero nung second ops tayo, binanggit po ngayon lang ng ating director, by November 13, there will be another revolutionary government. And we are waiting for the 2028 election, which will be the priority of this group. In terms of the rally, we are not party to that, but its organization is invited to join. But we are not one of the organizers. When it comes to the
we support any rally for the purpose of peace and development for this country. Saan po ito gagawin, sir? Hindi namin alam yon. Hindi pa namin alam. For further announcement. Bali, 2 days na lang po. Kasi tomorrow Saturday. We will just await for further announcement. Sabi ko nga, we are not party to that, but we are being invited. So, kung makabuluhan yan, baka mag-participate kami. Okay, maraming salamat po, Fred Salcedo. Thank you. Next, Okay. time is running because we are only up to before 1 dahil my next event that will take place here. Magandang hapon, magandang tanghali sa inyo lahat. Closer lang, closer. Nais ko lang po malaman kung ito bang BIPSD, ito na ho ba yung kasagutan, no? Ang aming hinahanap na magkakaroon na ho ng katarungan itong ating mga kababayan dahil marami na hong nananawagan ng korupsyon, walang nangyayari. E bakos, binagay po si Rino sa Ombudsman. Ano mangyayari? Kayo na ba kasagutan ng taong bayan? Kung direct na answer or BIP can address the deep-seated issues of the country, we cannot say at this point in time. But we are here to be part of the solution within the context of voluntarism. What we see is that we have to support a leader who can champion the cause of the Filipino people and who has the ability to address the deep-seated menace of this country, which is corruption at walang hypocrisy, walang puso. And we see this, as I said, as one of the qualities of VP Sara, which we call RAD leader. As a RAD leader in her being a resilient, agile, and development leader, for sure, I'm sure that she will be able to address the problems of this country. Para po kay Sir Gabriela, masyado ako nasaktan sa sinabi niyo kanina. Kasi Pangulong BBM nagbebenta pa ng mga bigas doon sa ano. Kung tinanong mo kung tama ba sila. Sa akin no, tama o sila. May tama sila sa utak. Malaki yung ginawang doktor naman. Sir, pag nagpagamit sa inyo yung mga politiko natin korupsyon, alam niyo na gagawin, tarakan niyo, no? Ayan. Okay. Any more? Please. Yes. Mia Layagin po from Euro TV News. Kanina meron po mga nakabanggit sa inyo na you are calling for resignation of PBBM. Last Wednesday, pinasilip na po ni Cavite Representative Kiko Barsaga yung inaayon niya na pagpa-file ng impeachment complaint laban kay PBBM. Ano po ang inyong stand or reaction dito? Well, that is the overwhelming sentiment of the Filipino people, is for the president to resign. Because as if he is no longer in control of this country. I don't think he has still the moral ascendancy to govern because of so many issues confronting his administration. Sabi nila, siya daw yung nag-announce sa kanyang SONA kung gaano ka lala ang corruption. Pero kung titingnan mo naman sa 2025 General Appropriations Act, ay ang batas na yan ay promulgated by Congress. At dumaan yan sa bicameral committee at ito ay pinadala sa office ng presidente para i-review at pirmahan. Ang ginawa niya, ni-review at to him, mayroong mga hindi kanais-nais na budget na nakalagay doon o allocation nakalagay doon sa 2025. Pero bakit hindi nakita yung 1 trillion pesos na flood control project? The biggest is
in Philippine history, if not in the world. Dapat, kung kaduda-duda yung budget na yon, mga insertion ng mga congressman at mga senado, dapat ibito niya rin lahat yun. Pero pinabayaan niya, pinirmahan niya pa rin yung batas. Kaya nagkaroon ng ganyan na budget, nagkaroon ng flood control problem. So hindi siya excuse sa pananagutan. The accountability and at the same time, command responsibility is still rested in him. So that's the problem. That's why continuous yung panawagan ng mga tao na dapat mag-resign siya. Okay, that's the last question. Doctor, last statement before we close. Okay, thank you very much for your presence this morning, especially our guests from DDS-SD, our officers of VIPSD. Hindi po matatapos ang ating journey, ang ating struggle, ang ating advocacy after we end this event this morning. Nagsisimula pa lang tayo. Gusto ko lang banggitin sa inyo na dalawang bagay lang po ang dahilan kung bakit nagkakagulo sa Pilipinas ngayon. Dalawa lang. One is greed for power. Kung nakikita nyo, kung sino-sino na lang ang i-appoint at gusto pang manatili sa power, yung mga nakaupo. Greed of power. And the next is greed for profit. Profit kasi kung nakaupo sila, wala silang ibang ginawa kundi nakawin yung pera ng bayan. Sa mga Duterte type of leadership, si Tatay Digong ba ay nag-volunteer mag-run for the presidency? Hindi. Isa na dyan ang MRRD. Nag-convince sa kanya para tumakbo in 2016. At ang iba pang mga sectors ng lipunan. Si Inday Sara, is she really eyeing for the 2028 presidency? She's not. Pero gusto ng karamihan ng taong bayan at nakikita po ito sa resulta ng mga national survey na siya po yung may pinakamataas na trust rating.